Mahigit 50 landslide na ang naiulat sa Cordillera Region dahil sa masamang panahon at inaasahang tatagal pa hanggang weekend ang pagulan doon dahil sa bagyong Neneng. May ulat on the spot si Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Cindy? Rafi, may inang pagulan ang nararanasan ngayon dito sa probinsya ng Benguet. Gayunman, asahan pa rin ang pabugso-bugsong malakas na pagulan na dala nitong localized thunderstorms. Patuloy na nararanasan ang masamang panahon sa ilang lugar sa Cordillera, partikular sa Baguio City at Benguet, dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat. Pero ayon sa Pag-asa, mas mahina ang mga mararanasang pag-ulan ngayon kumpara sa mga naranasan noong mga nakaraang linggo. Dahil sa epekto ng bagyong Neneng, magpapatuloy ang mga pag-uulan hanggang sa weekend. Dahil dito, pinangangambahan pa rin ang mga insidente ng landslide dahil sa saturated na ang lupa sa maraming bahagi ng kabundukan sa probinsya. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera, 54 na ang reported landslide sa rehiyon, karamihan na itala sa Benguet. Naka-red alert status ang Operations Center ng MGB sa ilalim ng Department of Environmental and Natural Resources upang bantayan ang lahat ng mga landslide susceptible areas. 90% daw kasi at ng land area sa rehiyon ay may tsansa ng pagguho lalo ngayong walang tigil ang pag-uulan. Nakadeploy na ang kanilang 24/7 quick response teams. Nagpapatuloy ang koordinasyon sa disaster response ng Office of the Civil Defense Cordillera sa lahat ng mga tanggapan ng ahensya. Rafi, maliban sa flooding at landslide incidents, isa rin sa mahigpit ngayon na binabantayan ng MGB itong mga secondary hazards. Kabilang dito, itong pagguho ng lupa kung saan nababarahan nito yung daloy ng mga ilog. Magkakaroon kasi ng tinatawag natin na temporary damming o yung pag-ipon ng tubig. At kung sakali man na mabuwag ito o kaya ay umapaw yung ilog, ay magkakaroon o magdudulot ito ng flash flood sa ilang mga lugar. Payo ng RDRRMC, manatili pa rin maging alerto lalo na itong 633 na landslide at flood-prone barangay sa Cordillera. Rafi. Maraming salamat, Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Nasawi ang isang padre de pamilya sa Caloocan matapos matumba sa abot dibdib na baha. Ang biktima nagpanik daw sa kasagsagaan ng pagbaha at hinihinalang inatake sa puso. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Meron kayo dito to rescue! Bangka! Dali! Sasakyan! Isinakay sa upuan para ma-rescue sa baha ang isang lalaking natagpuan nilang nakalubog sa tubig na walang malay. 10 lalaki ang nagtulong-tulong magbuhat. Pero pahirapan ng rescue dahil salubong sa rumaragasang baha ang direksyon nila palabas. Pagdating ng rescue boat ng Barangay 32 Caloocan, inilipat na ang biktima. Inabot pa ng kalahating oras bago ito nakarating sa ospital. Hindi na siya umabot ng buhay. Nagdadalamhati ngayon ang pamilya ng 58 anyos na si Ronaldo Cruz. Sabi ng kanyang kaanak, nagpanik sa baha ang kanilang padre de pamilya, inatake sa puso at natumba sa hanggang dibdib na baha. Nervyoso po si Papa eh. So siguro kahit naman po heart attack yun, siguro po mas nabigyan ng chance yung father ko kung walang baha po nung time na yun. Kasi mas magiging accessible po yung daan ng mas mabilis papunta sa ospital po. Anila lumabas ng bahay si Ronaldo para patayin ang circuit breaker. Hanggang dibdib po ang baha po ron sa kanila. Tinis na rin po ng mga doktor na tinubuhan na at marami hong tubig na nakuha sa kanyang katawan. Hinabot daw ng lagpas tao at rumaragasa yung baha na naranasan nila rito. Ang panawagan ngayon ng mga residente, sana raw may maayos na flood control, gumaganang flood control na maitayo dito sa kanilang barangay para masolusyonan na yung kanilang problema. Yung sa flood control project na dapat yung mga nakaalat talaga na budget doon talagang ginagamit or ginagastos ng tama para maiwasan yung mga ganitong senaryo po kasi may mga buhay po na nakataya rin. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Ito na ang mabibilis na balita. Sumalpok at sumampang isang kotse sa Center Island sa Visayas Avenue sa Quezon City. Ligtas naman ang driver dahil sa airbag ng sasakyan. Aminado ang driver na nakatulog siya habang nagmamaneho. Iniimbestigahan pa ang aksidente. Sa Quezon City pa rin, mahigit 2 araw nang hindi nadaraanan ng mga motorista ang bahagi ng panulukan ng Scout Albano at Panay Avenue. Dulot pa rin niya ng natumbang puno ng sampalok noong linggo ng hapon. Nadamay kasi sa pagtumba nito ang 2 poste ng kuryente,
kaya lumundo ang mga kawad. Nilagyan ng tukod na suporta ang mga poste. Nilagyan din ng harang at binabantayan ng mga otoridad ang lugar. Matatapos na raw ngayong taon ang Flood Control Master Plan para sa Metro Manila. Pero sabi ng Department of Public Works and Highways, hindi mabilisan ang epekto niyan at hindi kaagad tuluyang mawawala ang kabi-kabilang pagbaha sa Metro Manila at ilang probinsya. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Isang Espanya Boulevard sa Maynila, sa mga kalsada nagbistulang dagat at ilang oras na hindi nadaanan bunsod ng di pangkaraniwang dami ng bumuhos sa ulan. Ang problema raw kasi, 19 kopong-kopong pa nang ginawa mga drainage dyan at sadyang hindi na kaya ang dami ng buhos ng tubig sa lugar. Meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year. Isa pang plano na malaki may tutulong sana ang mga detention basin kung tawagin na pansamantalang imbakan ng tubig para hindi bigla ang umapaw sa mga komunidad ang tubig ulan. May iba pang planong itayo at ay mga riyan kasama na sa pinondohan sa 2027 budget. Pero agad na nilinaw ng DPWH ang mga ganitong solusyon, hindi parang magic na sa isang iglap ay mawawala ng problema sa mga pagbaha. Unti-unti, dahan-dahan, yan lang ang kaya ipangako ng DPWH. Tulad halimbawa sa Araneta at E. Rodriguez Avenue. Oo, binaha pa rin. Pero dahil daw sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno, medyo nakikita na raw ang epekto. In previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Sa Kamanava o ang Caloocan, Malabon, Valenzuela area, dating bahain pero ngayon nakikitaan na raw ng kabawasan ang mga pagbaha o sa ibang lugar nga ay hindi na binabaha. Dahil daw yan sa pagpapagana ng 6 na pumping station, pag-aayos sa mga butas ng mga dike at pagkumpuni sa navigational gate. Ang mga maliliit na hakbang na yan balak daw gawin sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Metro Manila. Meron pang pag-uusapang dam na pwedeng itayo ng DPWH at ng National Irrigation Administration sa Pampanga at Marikina, mga lugar kung saan problema ang pagbaha. Ang lahat ng ito, sumusunod naman daw sa isang flood control master plan na matatapos na raw ngayong taon. Pero ang utos daw kasi ng Pangulo, agarang aksyon at koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Siyempre, kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay . Pero habang hindi nakukumpleto at naisasagawa ang mga plano para pigilan ang malawakang pagbaha, tanggap ng mga ahensya ng pamahalaan ang galit at puna mula sa publiko sa mga palpak at mga ninakaw na pondo para sa flood control. There's really nothing to celebrate. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Dapat naman talaga mabugbog yung DPWH . Diba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to . Diba? Tama lang yun . Pero kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang dekada na ang binilang. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, nakataas ngayon ang red heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Bataan at ilang panig ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Asahan po ang matinding pagbaha. May matinding banta rin ng pagguho ng lupa sa gitna ng matitinding ulan. Maiging sundin ang agad ng mga otoridad kung kayo ay pinalilikas na. Orange rainfall warning naman dito sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna at Rizal. Nagbabadya o patuloy ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig. May banta rin ng pagguho ng lupa. Nasa yellow rainfall warning naman ang ilang panig ng Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Bulacan at Batangas. Posible po ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig sa gitna ng malalakas na ulan. Tatagal ang red, orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 2 mamayang hapon. Samantala, walang klase sa lahat ng antas sa buong Zamboanga City ngayong araw para ipagluksa ang 2 estudyanteng namatay sa pamamaril sa isang eskwelahan doon. Namatay ang isang grade 10 student at ang namaril na grade 8 student. Bukod sa kanila, may 6 na estudyante pang sugatan. Ayon sa Bureau of Customs, ang isa sa mga baril na ginamit ng namaril ay service firearm ng kanyang ama na Customs Police ng Port of Zamboanga.
Sinibak na po siya sa pwesto. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso na patuloy ang investigasyon sa motibo sa pamamaril. Panawagan din niya sa publiko na maging sensitibo sa nangyari at huwag nang magpakalat pa ng maling impormasyon. Umapali rin siya ng tulong sa national government. Nauna nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang masusing investigasyon sa pamamaril. Wala tayong ma-blame dito. We cannot blame the shooters and they're both victims of this problem, no? Kaya nga sabi ko, we need the help of the national government for this. The government, especially the national government, to step up immediately. Kailangan talaga. Kasi nangyari na last time sa ibang lugar, parang Tacloban. Yes. Nangyari na naman dito sa Zamboanga. So, we cannot let this happen anymore. Suspicious o kahinahinala para sa Office of the Ombudsman ang matagal na pag-alis sa bansa ng mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, nakakuha sila ng kopya ng Travel Authority ni Leviste kung saan nakasaad na naka-leave siya mula July 26 hanggang September 24. Pina-extend naman ni Legarda ang kanyang medical leave. Iniimbestigahan ng Ombudsman ang mag-inang Legarda at Leviste para sa mga reklamong plunder at graft. Kaugnayan sa umunay sa buwatan para makakuha ng prangkisa at kontrata ang solar company ni Leviste. Ayon kay Clavano, hihilingin nila na kanselahin ang mga passport ni Legarda at Leviste kung may sapat na basihan para gawin ito. We want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. If there is a prolonged absence, and we can consider them fugitives from justice, then that is the time that we will move for the cancellation of their passports. Sinabi ni Legarda sa isang pahayag na sumunod siya sa mga patakaran ng Senado nang maghain ng medical leave. Anya, hindi dapat siya akusahan dahil lang sa paggamit ng isang karapatang kinikilala ng batas. Wala raw siyang ginagawang anumang paglabag. Wala pang bagong pahayag si Leviste tungkol sa pag-alis niya sa bansa. Dati nang sinabi ng kongresista na walang basihan ng mga alegasyon tungkol sa kanyang solar company.